Thank you, kapatid na Ricky, at muli po ay magandang araw sa bawat isa. It's good to see everybody today. At alam ko na ang lahat sa atin ay may mga, alam ko na lahat sa atin ay may mga binabalangkas na mga hamon sa buhay. At of course, hindi lamang siguro natin alam, ang katabi natin ay nakakaranas ng ilang mga hamon sa buhay na dahil sa ating pagtitipon ay nagiging malaking bagay ang ating pong pagpapatuloy, no? Na maglingkod at patuloy na magtapat sa Panginoon. Alam mo kanina habang inaawit yung awitin ay naalala ko nung nung nakalipas na, kailan tayo nandun kay Wednesday night, nung ako po ay nagsalita, nagkaroon po ng maliit na fellowship o kaya simple program ang ating pong nag-host ang ating church. Napakaganda ng mga inawit ng ating mga nagbigay ng special number at about kapayapaan. At may segment sa bandang dulo ng life ni Doc Archie na i-record ang kanyang mga huling mga salita. At nung yun ay pinalabas, alam nyo, tahimik ang lahat. Ang lahat ay nakikinig. Bagamat, of course, hindi masyadong maintindihan dahil medyo mahina na rin ang boses ni Doc Archie. And everybody was watching. Everybody was quiet. Alam mo, imagine niyo po ang isang larawan na yan, na ang isang taong nakaburol doon ay nakapag-iwan ng mga huling mga salita. Na kung saan ay ang lahat ay nakikinig at para bagang kino-compare yung nasa screen, yung nasa TV, at saka yung nakaburol na parang kailan lang nandun pa siya nagsasalita at pagamat may kainaan. Napaka-striking na isipin na ang buhay natin dito sa lupa, dito sa mundong ito ay katulad po ng ganyan lang. Napaka-ikli ng buhay. Ang sabi nga po ng isang, sabi niya, C.T. Studd, siya po ang nagsabi, sabi niya, only one life will soon be past, and only what's done for Christ will last. Minsan lamang po ang buhay. Only one life. Only one life. One life. It will soon be past. And only what's done for Christ will last. Mga kapatid, sa umagang ito, hindi po 2, 3, 4, 5, hindi po totoo na ang buhay po ng puso ay siyam. At minsan sinasabi, ang buhay niya siyam. No, only one life will soon be past. And only what's done for Christ will last. Nandito tayong lahat. Malalakas tayo. Nakakilos tayo. Meron tayong tinatawag na communication. We have the senses. We can think and we can talk and smell. We can have this sense of touch. Pero alam nyo, darating ang time na parang katulad nun, na si Doc Archie ay naroon. At kung ikaw ay sisilip, wala nang buhay. You can never tell somebody who's lying dead, sabi mo, tumayo ka. No, only one life will soon be past. And only what's done for Christ will last. Isa lang pala ang buhay. Mga kapatid, so what are we doing right now? This is a challenge for all of us. This is a challenge for you and for me. Kaya po ang sabi kanina ng koro, dahil tunay na buhay si Kristo, napawi na ang takot ko. Dahil hawak ng Diyos ang bawat araw, ang puso ko'y panatag dahil siya'y buhay. And that's the only reason why we can move on. That's the only reason why si Sir Jean, ang kanyang mga anak na 3 girls ay makapagpapatuloy because Jesus Christ is alive. At wala nang iba at yan lang. Kaya mga kapatid, when you think about this right now at nag-iisip po tayo, how would you like to spend your life? Paano natin i-spend? We are so
preoccupied by so many things in this life. Nakalimutan natin that one life will soon be passed. Kung pumunta ho kami at ako'y nagpapasalamat, Rick, sapagkat sabi rin ng Deacon Al, sabi, Pastor, parang andyan lang si Doc Archie nasa St. Anthony. Sabi niya, baka kami, Pastor, pupunta mamaya kung hindi tayo magsabay-sabay, and that's fine. I said, I will go. So punta kami ng kapatid na Ricky at punta kami doon. Naghintay kami ng konti sapagkat nasa restroom pa siya and we were waiting. Alam nyo, nung nakita ko ang sitwasyon, ang sabi ko sa isip ko, Lord, have mercy upon Doc Archie. Pero alam nyo, hindi ko nakita, hindi namin nakita ni Brother Ricky na siya po ay talagang nanlulumo kundi naroon pa rin. And then Brother Ricky was saying, well, hold on to the Lord because the Lord will be there for you. Mga minamahal, August 4, that was the time when we went there. Pero ngayon, Doc Archie is right now in the presence of God. Palitan mo yung pangalan na yon. You were there last time, and now you are in the presence of God. Naku mga kapatid, ano kaya ang nasa isip natin? Kaya ang sabi ng ibang mga psychologists, ang sinasabi ng mga philosophers, you live as if this will be your last week. Ngayon ay linggo, pagpalagay natin kinuha si Doc Archie ng Sunday. Imagine mo, this Sunday and then next Sunday will be your last. Ano ang gagawin mo? Ano ang gagawin natin? I'm sure, kung alam lang natin siguro, kung alam lang natin at sasabihin ng Diyos, kukunin kita sa Sunday, palagay ko, lahat ng ating mga plans sa buhay will be changed. We will revolutionize our thinking at sasabihin natin, Lord, from now on, I will make you number one and preeminent in my life. Wala na ako iisipin pa. But of course, God doesn't do that. Hindi gagawin yun. Talagang sabihin ng Diyos, anak, I want you to enjoy life. What is our motto? Dito po sa ating church, we need to enjoy life, but avoid sin. Enjoy po natin ang buhay, but avoid sin. Kaya mga kapatid, ang ating journey sa buhay na ito, dahil tayo ay may Kristo sa buhay, alam niyo ba mga kapatid, ang sabi ng I want you to live according to my will, and I want you to know that ikaw ay higit pa sa mapagtagumpay. And so that is our lesson for today. Higit ka sa mapagtagumpay. And this is interesting, sapagkat nilagay ko po dyan, ito po halos ang Tagalog ng, we are more than conquerors through Him who loved us. Saan natin makita yung text na yun, if you remember? Saan natin makita? Romans chapter 8, verse 37. Ang sabi doon, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Sa Tagalog ay, higit ka pa sa mapagtagumpay. Mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, in this life, anuman ang ating mga tinatahak, anuman ang ating mga nararanasan, you are more than conqueror. We are more than conquerors through Him who loved us. Mga kapatid, tingnan po natin ang ating text ngayon. Tingnan niyo po ang Ephesians 6. Kanina po, binasa na si Sir Mika. Napakaganda. Nais ko po, look at this text. Ito po ay ginamit ko intentionally, ang New Living Translation. Sundan niyo po ako at tingnan natin ang text. Follow me with your eyes as I read a final word. Pagkatapos po na nakita natin ang ganda ng Ephesians, that Ephesians is something to do with what? The great plan of the Lord from all before eternity past. Bago ang lahat, there was love before time. There was love before time. Bago kanila lang, may pag-ibig na sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Bago ka natutong magmahal, ikaw ay inibig na ng Diyos before you were born. And of course, this is the doctrine of predestination. Mabigat na doktrina, pero ang sa totoo ay, God loved us before the world began.
And so, katulad ng parating remind ng ating Deacon Manny, when was the time when you accepted the Lord Jesus Christ as your personal Lord and Savior? Do you remember that moment? But then, before time, there was love, and so God loved you. Pagkatapos ng yun, ito ang plans ng Diyos, ang sabi ng chapter 1, to the praise of His glory. 3 times na binanggit, to the praise of His glory. Para sa kapurihan, okay, ng kanyang kaluwalhatian. Imagine niyo, mga kapatid, ang Diyos, to the praise of His glory, for God's own absolute happiness. Kaya ang tanong natin ay, ang Diyos ba ay masaya? Of course, God is the happiest person and being in all the world. Wala nang ibang higit pang masaya sa God, kundi siya. You know why? Because everything that He does it according to the praise of His glory. Parang kung ating iisipin, Lord, parang ibang dating ng Diyos. Parang ang Diyos ay self-centered. No, God is not self-centered. He is God-centered. Ang lahat ng mga bagay kanyang ginagawa para sa kanyang kapurihan na walang ibang bagay na makakahadlang sapagkat ang kanyang object of love ay walang iba kundi ikaw at ako. There was love before time. Imagine niyo mga kapatid, dito umiikot ang ating buhay. Minahal tayo ng Diyos kahit nung tayo ay wala pang lakas at kakayanan upang siya'y mahalin. A final word is this. Pagkatapos ng chapter, we were dead in trespasses and sins. Ng chapter 3, makita natin doon na ang Diyos ay ang kanyang plano for the Gentiles and the Jews be united. And then chapter 4 is the unity of the church. Chapter 5 has something to do with the household codes. Lahat ng aspeto ng buhay natin. Nariyan ang family, nariyan si tatay, si nanay, ang mga anak, employers, nariyan ang mga tauhan, nariyan ang mga kasambahay. Lahat ng yan ay saklaw ng biyaya ng Diyos upang ipakita sa ating lahat na ito ang mananaig hanggang dulo. Kaya sabi dito ay final word, be strong in the Lord and in His mighty power. Put on all of God's armor so that you will be able to stand firm against all strategies of the devil. Now, dito makita natin, it's a kind of ongoing thing. Be strong. Be strong in the Lord. As you have been doing that, I pray, sabi ni Apostle Paul, be strong in the Lord and in His mighty power. Put on, sabi dyan, put on all of God's armor, complete armor. This is the English language of panoply. Have you heard about panoply? Have you heard about something like panoply? Ang ibig sabihin ng panoply, ito yung tinatawag na kompletong gear. Kung ikaw ay magbabike, for example, nakita ko doon sa picture ni Doc Archie, merong larawan na siya ay naroon na sa kanyang motor. And of course, siguro sa larangan ng mga sports or any anuman, naroon ang tinatawag na kinakailangan may kumpleto ka dapat sa gamit. Sa cycling nga meron na di ba? Sa basketball or what, kinakailangan kumpleto. Nakita ko doon, malaking tao, medyo malaking tao din si Doc Archie, no, Rick? No, malaking tao siya. And yet, because nakilala niya ang Panginoon, yung pagbabago na yon from that very robust person, talagang kita natin ang pagbabago hanggang siya ay lumit dahil sa kanyang karamdaman. Mga kapatid, ang message na ito ay para sa kanya siya ay nabubuhay at paalala ng Diyos. Put on the complete armor, the panoply. Ibig sabihin, tingnan mo, okay, ang buong arsenal and so on. For we are not fighting against flesh and blood enemies. Hindi tayo nakikipagbarilan. Hindi tayo nakatago. Hindi katulad ng gera sa Europe at saka sa Middle East. Barilan, patayan, gera. Pero ang nangyari ngayon, may gera. Pero hindi sa patayan, tumbahan o kaya talagang, no. Ang sabi dyan, but against evil rulers and authorities of the unseen world.
against mighty powers in this dark world and against evil spirits in the heavenly places. Strategies of the devil is at work right now. Mga kapatid, yung idea ng strategies ay nanggaling sa English word natin, ang ating English word na methodology, methodia. Ibig sabihin, yung methods, yung mga methodologies na ating kalaban ay strategies, the wiles of the devil, ay alam nyo matindi. Ang kanyang nais sa ating lahat, walang iba, kundi kalimutan natin ang Diyos, pabagsakin tayo, at magmukhang katawa-tawa ang Diyos sa mundong ito. Why? Sapagkat nung ating siyang tinanggap, sinabi natin, Lord, ikaw lang talaga sa buhay ko, pero hindi. Dumaan tayo sa maraming mga trials and temptations sa buhay, tapos bumigay tayo. Ano nangyari? Ang nangyari ay, talunan ba ang Diyos? Talunan ba ang Diyos? Bakit parang talunan siya? Kasi hindi naman tayo pwede magsabi na, I'm okay. May mga tao nagsabi, ba't ganyan siya? Siya ba yun? Siya ba yung kasama doon? As if like we are what? Losers. So mga kapatid, here's the point. Ito ang nais na dyan. Therefore, ang sabi ng verse 13, put on every piece of God's armor, going back again to the complete armor. Now mga kapatid, sa umagang ito, as I move on, as we remember the text, ito pong verses 10 to 20, I want you to think about this. Look at that, the full armor of God. Now, ito po ang isang larawan na kung saan ang sinasabi ng text ay dapat po nating isipin, okay? Now, as sabi po ng mga biblical scholars, okay, hindi mo tayo pwede pumunta sa isang lugar o kaya wardrobe o kaya ano pwede natin sabihin, arsenal o kaya punta tayo sa naalala ko noon. Alam mo, natutuwa rin ako sapagkat yung background namin ni Hannah, kami ay napapaligiran ng mga sundalo. Tatay ko sundalo, retired. Ang father ni Hannah retired. Meron akong may kamag-anak din siya. Meron akong pinsang buo, Captain Galanza. Okay, palagay ko kung mag-watch siya ng YouTube at marinig niya to, baka maluha siya. Mga kapatid, wounded sa Marawi Siege. Galing siya ng PMA at nung nilusob nila, may pagsabog, merong sharpnel na talagang, nakwento ko na sa inyo, na tumama sa kanyang braso. Alam niyo, matindi ang nangyari. And it cost him to have an early retirement sapagkat napakatindi ng kanyang naranasan. Pero alam niyo, of course, I just hope na siya ay nakilala sa Panginoon, pero I think baka hindi pa, pero matindi. Meron akong, yung kanyang uncle ay retired lieutenant colonel sa army. Meron akong pinsan din, father nun actually, ay scout ranger. So ibig sabihin, mga sundalo, and every time na naalala ko noon na merong party sa squadron, yan, yung term na squadron. Pupunta kami ng squadron sapagkat may party, mga dependents, mga military dependents. So I happened to see, at kapag minsan ng father kayo nag-uwi, okay, ng baril, okay, at alam niyo, naalala ko noon, nung si tatay noon, naalala ko noon, nung nagsimula na yung mga coup, naalala ko noon, umuwi ang father ko, dala niya yung kayang service. Ang sabi ng mga Marines daw, Sarge, kasi father ko, Master Sergeant, Sarge, uwi na ho kayo, kami na hong bahala dito sa flight line. Air Force kasi, ang father ko, so ibig sabihin, pwede siya maging crew, okay, sa paglipad ng mga eroplano, pero grounded agad ang tinatawag na airport, yung mga runway, sapagkat baka may makalipad no? Baka pag may makalipad, may gawin. So ang sabi doon ay, Sarge, uwi na rin ho kayo sapagkat kami na ang bahala. Alam niyo, natutuwa ako sapagkat yung father ko, talagang tahimik lang. Tay, bakit? Pinauwi na kami. Ang katapat mga Marines. At talaga namang mga naka-battle gear.
So, syempre, dahil mga sundalo, sabi ng father ko, umuwi kami sapagkat mahirap magkaroon ng bangga ng kapwa sundalo. Alam mo, pag iniisip ko yung sundalo, natutuwa ako at na-impress ako, pero hindi ko hinangad na maging sundalo. Marami sa amin mga sundalo at mga seaman. Pero iba yung calling, ibang calling ng Panginoon. Pero alam nyo, when you think about a person who is a soldier, maaring sa time ni Apostle Paul, dominated ang kanyang thinking ng tinatawag na isang Roman soldier. Na ang Roman soldier ay may ganitong klaseng panoply, may ganitong klaseng kasangkapan o kasuotan na talagang matindi. So siguro kung merong Roman soldier o kaya tinatawag na may tawag doon, not centurion, but centurion can be a palace guard. Naalala ko, no? Yung father, si dad, ay presidential guard, no? Bagamat nasa Villamor kami nakatira, pero naka-assign siya sa Malacanang. Pero parang hindi ko nakita noon si dad na talaga in full battle gear. Pero imagine niyo, palace guards, nung time na yon ay talagang malulupit. Mga kapatid, this is the picture. Yan, okay? Kapag yan ay sinuot na, babalik ako dyan, okay? Kapag yan ay sinuot na, let me show you this. Yan. That's it. That's the picture. You know, ang larawan, take up the whole armor of God. Kaya kung mapapansin ho natin, meron pong 6 na piyesa. Ang sabi po ng mga Bible scholars, hindi po ito, kukunin mo yung isa and then you are okay. Kukunin mo isa, meron ka na, okay ka na. No. Kundi mga kapatid, yan ay tinatawag na kumpleto na dapat ay meron tayong lahat. Now, napakarami pa sanang backgrounds. Paul had in mind the Isaianic perspective in Isaiah chapter 11, chapter 59, na ang Diyos mismo ay ang tinatawag na one who is mighty in battle. In Isaiah chapter 11, 4 and 5, in Isaiah chapter 59, 16 to 17, makita po natin doon in Psalm 24 verse 8, Yahweh is the one who is mighty in battle. Kaya alam niyo, sa totoo lang, in the ancient world, in the Old Testament, ang Diyos ay warrior. God is our divine warrior. Ang Diyos ay mandirigma. Aba, paano yun? So, kaya pala, di ba, may narinig tayong turo sa New Testament, ang Diyos ay mapagmahal, pero in the Old Testament, mandirigma. Kaya hindi totoo yung lumang tipan, hindi totoo yung God ng Old Testament. No. That's the reality. In fact, even in the New Testament, makita natin that God will come not as a gentle Savior anymore. Well, in one sense, yes, but He will come as a judge, one who is actually ready to dispense what is right for all of the creation. So dito makita, unahin natin, okay, ano yung piyesa kung mapapansin natin? The helmet of salvation. Yeah, nakalagay dyan, the helmet of salvation. Pero in the text, okay, medyo meron siyang tinatawag na pagkakaiba, no? So unahin natin ang helmet, nakalagay dyan. Ayan, thank you for magnifying it. So finally, be strong in the Lord and His mighty power. Put on the full armor of God, that's the panoply, so that you can make your stand against the devil's schemes. Now, here's the point. Tandaan ho natin. Ang point ay, hindi lamang tayo lalaban. Are you listening? Hindi lamang tayo lalaban, kundi dapat tayo ay mananalo. You see, that's the point. Hindi lamang tayo lalaban, kundi ang point ay, malupit, mananalo. Ako, mukhang matindi ang pastora. This is the will of the Lord. Kaya pala yung making a stand, hindi ito yung bang ready ka lang na minsan ang the best defense, well, I'm saying sometimes, can be what we call attack.
So hindi lamang dapat tayo marunong makipaglaban, dapat ayon sa purpose ng Panginoon, you and I should be higit pa sa isang mapagtagumpay. Higit pa sa isang conqueror. Higit pa sa isang... Now, when you think about this, okay, the helmet of salvation basically is, yan ay tinatawag, para bang, pagka nagsimula tayo, lahat ng mga bagay, gustong i-review ng Panginoon at ang kanyang gusto ay, babalikan ko kung ano ang meron kayo, ha? Ilagay ninyo ang inyong sandatahan. Kung meron mang mga sandatahan na available, nasa sa inyo na. Imagine, nasa sa atin na. Hindi ito hahanapin pa natin. Hindi ito magkakandara pa tayo. Naku, siguro wag naman sana ang loobin ng Diyos, no? Siyempre, di ba, alam natin na darating ang time. Paano pagka nagkaroon ng gera? Paano kapag nagkaroon ng war? Paano kapag nagkaroon ng, di ba, naku, paano tayo? You know, that is something that is so difficult to imagine. Pero ang point ay, kung tayo po, okay, ay dapat na magwagi, we need to remember, the helmet of salvation is about the doctrine of salvation. Ang ibig sabihin ay, in verse 17, kinakailangan maproteksyonan. Now, syempre, saan nilalagay ang helmet? Saan nilalagay? Sa siko. Mga kapatid, ngayon, ang helmet nasa siko ng mga nagmumotor. Kita mo, nasa siko. Walang helmet, pero nasa siko. Maling baka naman yon, baka nag-aangkas, or what. Pero dapat may helmet eh. Ang ibig sabihin, proteksyonan ang tinatawag na the greatest battlefield. And the greatest battlefield is nothing but the mind. Because what you think is what you are. Well, of course, literally speaking, pag sinabing mind, okay, andito yan eh. Hindi natin sinasabi. Although, in the context of the Old Testament, pag sinabing mind, heart, strength, and so on, yan ay nasa immaterial part ng tao na kung saan ay kasama siya. Pero here's the point, na the helmet of salvation ay may patungkol sa tinatawag na the use of the mind. Naalala niyo, parati natin sinasabi sa church, what you think is what you are. What you think is what you are. Kaya tatandaan natin, may identity tayo na kung saan ay parati nating pinupuno kasi ang tanong, what's in your mind? Yung pala, hindi yun ang totoo sapagkat the mind is what you really are before this world. So we need to protect. We need to have this helmet of salvation. Diba, familiar sa atin ang tinatawag na gladiator, no? Diba? Nung, syempre, kitang-kita ni Marcus Aurelius, okay? Yung kanyang kalaban, okay, kitang-kita niya, pero nakakubli siya dahil sa mask. At yung mask na yon ay pwede nating sabing isang proteksyon para saan? Para sa napaka-sensitive na bahagi ng tao, which is the helmet. Marami po ang naligtas sa aksidente na alam natin dahil nagsuot ng helmet. Do you remember? Meron ba tayong naalala? Meron ba tayong kaibigan o kaya nakapagsabi, naligtas siya kasi may helmet? Baliktarin natin. Namatay kasi walang helmet. Mga kapatid, sa umagang ito, that is simply the meaning of the helmet of salvation. Ayan. So, paalala, ang sabi ni Apostle Paul, huwag niyong kalimutan na isuot ninyo, kayo ay ligtas. Totoo na kayo ay ligtas. You have to protect your head, your mental understanding about who you are, because what you think is what you are. Protektahan natin. Now, tingnan yung susunod, breastplate of righteousness. Ayan.
Ang ibig sabihin ng breastplate of righteousness ay, it's a kind of righteousness. Parang kung ang head, tingnan nyo, protectionan, pagdating dito, breastplate of righteousness, tingnan nyo literally, ano ang pinoproteksyonan ng breastplate? Heart. Heart. Critical. Para bang, tingnan nyo kaya nga itong panoply na ito, hindi pwedeng sabihin natin na gusto ko yung isa, mas gusto ko yung isa, kasi kumpleto dapat yan. Kasi dito makita natin, bumabalik siya ulit dun sa helmet of salvation, sapagkat for where your treasure is, there will be your heart also. For what you have in your heart, yun ka mismo, protection na natin ang ating puso. It must be worn. At eto pa, huwag tayong pupunta sa arsenal, doon sa tinatawag na arsenal room, at doon pa lang tayo susuot. No, ito ay dapat nating isuot every day. Naku, pastor, ang bigat naman niya. Merong young people yung taga-Nangka. Ewan ko kung narinig nyo na yun. Naku, siya ay gumagawa ng, one time, ginawa niya ang Voltes 5 na mascot. Dinala niya sa CBS o sa school. At may tao na pwedeng pumasok doon na para akala, napakagaling. Cereso, I think. Cereso ang kanyang last name dito sa may church ni Pastor Dick Pacoli. So ibig sabihin, kung papapansin natin, ang bigat naman nun. Susuot ba natin to? Well, again, mga kapatid, huwag natin isipin, parang katulad isang Marines, pupunta ka ng mall, naka full battle gear ka, talagang pagtitinginan ka, ay, ang lupit. Pero na lang siguro kapag kayo nasa Israel, no? Pag kayo nasa Israel, normal lang, ba? Yung mga tao, yung iba talagang naka full battle gear. Yung iba, naka-ready. Meron pa nga isang girl, no? Meron isang lady, naka-dress, pero nakasukbit ang kanyang baril sapagkat just in case. Well, ganun sa Israel. Makita natin, why? Because we need to be ready. We should wear this panoply every day. Walang patid. Protection na natin ang ating mga vital organs, ang heart, lungs. Delikado itong from fatal wounds. Okay? Now, ano ang tinutukoy dito? Righteousness. Kanina, salvation, tingnan nyo para bang sinasabi ni Apostle Paul, yung ating arsenal, yung ating armor, ibinabalik niya tayo sa basics. Sapagkat una, it's about what? It's about, okay, ano yung una? Salvation. Pangalawa, righteousness. Hindi ba tayo ay meron ng ganun? Okay, pangatlo, shield of faith. Shield of faith. Ano ang ibig? It's a kind of faith. Hindi lamang ito faith na katulad ng sinasabi ng Matthew 7, hindi lahat na nagsasabi sa akin na may pananampalataya, Lord, 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 shall enter into the kingdom of heaven. No, hindi lahat. Kundi ang mga taong may tunay na pananampalataya. Faith. Ayan, faith. Shield. Alam nyo, sa Roman world, may dalawang klaseng shield. Ang tinutukoy dito, yung shield na parang sinlaki ng pinto. Napansin nyo yung 300 Spartans? Nako, ayan na, papaulanan na sila. Anong ginawa ng 300 Spartans? Naku, nagsama-sama sila at yung kanilang mga sword talagang nakakolom. Nakakolom. Pag may butas, kapag merong tinatawag na entry ang isang fiery dart, itong fire, may apoy. Merong apoy. Lumalagablab na apoy. Pero ang shield na ito ay kinakailangan leather at medyo basa pa. Sapagkat kapag may fiery darts at ito ay leather at ito ay sinlaki ng door na kapag ito ay hinarang, nako, asa na yung mga sundalo? Nandun sa loob ng shield. Hindi sila malulupig.
Pero syempre, alam naman natin, dahil sa movie, pag sinabing 300 Spartans, talaga namang challenge, syempre may mamamatay, ganyan. So, but here is then the reality. Ibig sabihin, ang shield of faith ay pananampalataya, mga kapatid, na dapat nating i-apply sa buhay para mang ganito. Kunyari, no? Pagpalagyan natin ng Deacon Manny ang ating commander. Sasabihin ng Deacon Manny, MCBC Army, let us raise the shield. Naku, pagka na-raise natin, ayan na. So, ibig sabihin talagang tayo ay ready sa battle and not only to fight, but also to overcome. We need to refuse the wisdom of this world. We need to refuse the insidious lies. Kinakailangan ay meron tayong pananampalataya. We need to trust. Naalala natin, ano nga ba ang faith? F-A-I-T-H, for all I trust Him. Faith. The fact is, we have this battle already won. One W-O-N by one O-N-E. One by one. You see? Yan po ang tinatawag na shield of faith. Napaka-importante. We need to trust the Lord. Okay? And the next, ang sabi dyan, loins geared with truth. Loins, yan. So, ibig sabihin, yan ang tinatawag na katotohanan, or it can be, okay, that belt. Imagine niyo, sino sa atin dito, well, siguro may mga ladies din na nagbe-belt, no? Imagine, tayo mga men, boys. Ang hirap pag wala tayong belt. Siguro iba, talagang meant for wala talagang belt. No? Talagang sinisikipan natin. Ang sabi na 1 Peter 1:13, tighten up the belt of your minds. Higpitan natin ang ating... Kaya alam nyo, may narinig ako, di ba, parang, alam mo, may maluwag. Ano ibig sabihin pag maluwag ang tornilyo? Diba? Sa bisikleta, sa mga gamit, di ba? Importante yun, no? Pero kapag sinabing, alam mo, parang hindi maganda pag sinabing lumuwag ang tornilyo ng ano. Kaya pala sabi, geared up the loins, higpitan, tighten up the belt of your mind. Higpitan. So pag hinigpitan natin, anong dapat? We need to be engaging. We need to be intentional. Sa discipleship, hindi po pwede yung bahala na, Lord, bahala ka na bukas ha. Basta Lord, gisingin mo na lang ako. Hindi ganon. Kinakailangan, meron tayong battle plan and we need to be decided to follow the Lord. In the ancient world, yan ang tinatawag na belt of truth. It's about truth. Ang ibig sabihin ay, kasama po dyan ang integrity and consistency. Mga kapatid, the belt of truth presents to us integrity and consistency. Question. Alam mo pa ba ang word na integrity? Alam pa ba natin yung word na consistency? Ayan. Siguro, gusto natin, Lord, parang may integrity naman ako, pero minsan lumuluwag yung tornilyo ng consistency. Ito minsan yung sinasabi natin, magaling tayong magsalita, pero pagdating sa gawa, nawawala, lumuluwag yung ating tornilyo. Kung ikaw nga magsalita, itong kapatid na magsalita, parang, di ba? Parang nanliliit yung isa. Pagdating sa consistency, lumuluwag yung ating tornilyo. Mga kapatid, we need to tighten up the belt. Kinakailangan po nating ilagay ang truth, integrity, and itong tinatawag na reality in the inner man. Ayan, no? So, ayan. Loins geared with truth. May mga verses dyan na hindi ko na binanggit sapagkat tumututok ako dito sa ating text. Now next, not only the sword of the Spirit. The sword of the Spirit. Ibig sabihin ng sword ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Mga kapatid, ang salita ng Diyos ay ang ating sword.
Ako po ay lumaking Voltes 5. No? Siguro mga grade 5 ako noon. Pagka tumunog na yung tananan, tanan, tan, tan, alam ko yun eh. Yung mga bata sa kalsada, wing! Okay. Nawala na. Nagsipuntahan na. Talaga namang, di ba? Siyempre, nung mga time ko noon, hindi lahat may television eh. Naku, makita mo sa isang tindahan, yung mga bata talaga nandun. Kasi nga, Voltes 5 na eh. Naku, very famous ang larawan kapag sinigaw. Kapag sinigaw ni Steve, kilala ko mga kapatid, no? Si Steve, si Mark, si Little John, si Big Bird, at saka si Jamie. Naku, kapag yan ay nag-V formation, pag pinindot, let's vault in. Tanan. Naku, kapag dumating ang time, na ayan na, bugbog na oh. Ano nga yung kanyang kukunin? Laser sword. Grabe, no? And with the letter V. It talks about a lot. V, Voltes 5, victory. Pero siyempre may continuation. Parang talo si Voltes 5. Pero may continuation. Ay panalo pa rin. Mga kapatid, that's the sword of the Spirit. Ang sabi ni Charles Spurgeon, ang sabi niya, the Bible needs no defense. Loose it, and it shall devour like a lion. Ang Bible, kaya alam niyo marami mga false teachers, ang ginagawa na sa Bible, nilalapastangan nila. Marami tayo narinig, katulad ng mga nakalipas sa mga discussions natin. Pero alam niyo, sabi ni Spurgeon, the Bible needs no defense. Loose it, and it shall devour like a lion. The Bible is our supreme authority in all matters of faith and practices. And then, here's then the next one. So, 6 po yan, okay? Feet shod with the preparation of the gospel of peace. Ano naman yung shoes? Ano namang sapatos? Ano namang pananggalang sa ating paa? The gospel. The gospel. Ewan kung maalala ninyo, palagay ko maalala ng ibang mga nakakatanda. Naalala niyo ba nung Operation Desert Storm? Sino nga ba yung general na ang pangalan ay napakahirap i-pronounce? Schwarzkopf? Oo. Alam ng Kuya Wilkie, no? Dahil nakita ko sa kanyang pananalita. Aba, alam nyo, tama ba Kuya Wilkie? Mukhang mahirap makapag-maneuver yung ating mga sundalo sa disyerto. Kasi nung una, alam nyo ba, ang gamit nilang combat shoes ay tropical combat shoes. Alam niyo, grabe ang wisdom, no? Pinalitan nila ng combat shoes na aayon sa disyerto. At nung pinalitan ang kanilang combat shoes, nakita ang improvement. Aba? Parang effective. Kasi mga kapatid, kung gaano ka-importante, kahit tayo ngayon. Of course, tayo mga tumatanda, di ba? Minsan may mga sapatos na kung saan, parang hindi ako komportable. Ang nais ng Diyos ay, isipin natin na ang gospel ay isang bagay na pwede natin angkinin sa buhay, and it will secure us, what? Foothold in life. Kung may problema tayo sa ating talampakan, hindi lahat ng talampakan daw ay parehas. Ang mahirap, yung iba may nunal sa talampakan, kaya sabi ng iba ay, pag may nunal daw ay lakwatsera at lakwatsero. Hindi naman totoo yan, ha? Hindi naman totoo yan. Ako yan, naalala ko lang, kasi para may naalala ko may balat o kaya, no. Ang point ay, kung meron tayong shoes, and that is the gospel of peace, secured ang ating foothold. Ang ating grounding. Ayan, no? Ang ating grounding. Tayo ay parating ready. In season and out of season, tayo ay nakahanda. Tayo ay ready sa buhay na ito. Mga kapatid,
Okay, tingnan po natin ang big picture ulit. Okay, as we try to see then, nakita po natin ang helmet of salvation, the breastplate of righteousness. Kung inyong mapapansin, salvation, righteousness, faith, truth, Word of God, gospel, binigyan lamang ng pangtukoy kasi nasa mind ni Apostle Paul ay ang tinatawag na impregnable Roman soldier. Siguro kapag may Roman soldier dito sa atin, parang, siya yun. Pero syempre, ano na ang pinakamalupit na sundalo ngayon? Meron na. Baka ito yung Israeli commando, o kaya baka ito yung mga SEALs, o kaya, but the point is, ang sabi ng Panginoon, we need to put on the panoply, the whole armor of God. Mga kapatid, lahat ng yan ay meron ka. Sino sa atin ang may kulang? Hindi mo pwedeng sabihin, Pastor, may kulang. Wala. Kung ikaw ay mananampalataya, kumpleto ka. Kumpleto na. You have what? The helmet of salvation, breastplate of righteousness, shield of faith, girded with your loins, belt of truth, sword of the Spirit, the Word of God, and then your feet shod with that preparation for the gospel, and that is the gospel. Mga kapatid, sa umagang ito, lahat ng yan, ang sabi po ng iba, meron daw missing na isa. Pero sa totoo lang, sabi ng mga scholars, hindi talaga siya additional piece, kundi, tingnan nyo now listen to me, kundi, balik tayo dun sa una ulit, yung buong yan, tingnan nyo yung buong yan, gagana lamang. Tingnan nyo po ang sinabi ng 18 to 20. Pakibalik ulit tayo doon, Jel, sa 18 to 20. So, ibig sabihin, 6, hindi po pwedeng mamimili tayo at kukunin natin yung isa lang, kundi kumpleto. And then, verses 18 to 20. What is that? Look at verse 18. Pray. So, ang panalangin, prayer describes the manner in which the armor is to be put on. Ilalagay mo ang armor na ikaw ay punong-puno ng panalangin sa Panginoon. Hindi yung parang sinuot mo na parang ang dating, alam mo yun, yung parang ang dating parang yung mga tipong, diba? Susuot mo yung parang ang dating parang mayabang o kaya mapagmataas, hindi. Ilalagay natin ang armor, the panoply, yung kompletong armor na ang panalangin, pray in the Spirit at all times. Naka-uniforme ka nga, pero hindi ka naman dumidepende sa Diyos. Tingnan nyo yung lingwahe, no? Tingnan nyo, pray in the Spirit at all times, on every occasion. Stay alert and be persistent in your prayer for all believers everywhere. Mga kapatid, we need to depend on the Lord. Hindi tayo makakausad sa buhay na ito kung wala pong attitude na tayo po ay nananalangin. Now imagine the Apostle Paul, who was such a great theologian. Pagkatapos pong yan, tingnan niyo po ang sinabi niya sa verse 19. Pray for me. Mga kapatid, bilang isang lingkod ng Panginoon, ating mga lingkod, ang ating mga leaders, we would say, I would covet your prayers and say, pray for me. Because as we go on and launch into the battlefield, while it is hard, and sometimes it's hard to prepare a sermon, it's hard to delve into the text, kaya ang sabi ni Apostle Paul, pag-pray niyo naman ako, pray for me. Pray for me. Ang sabi diyan, pray for me. Ask God to give me the right words. Alam niyo ba na yan din ang panalangin ko? Lord, bigyan mo naman ako ng right words. At kung meron bang hindi right words, Lord, forgive.
But Lord, I pray for me as sana ang words ay tama, and at the same time, so I can boldly. Mga kapatid, I preach like, with all of my heart, because thank you for praying. I can boldly explain God's mysterion, mysterious plan, that the good news is for Jews and Gentiles alike. I am in chains now. Ang sabi ni Paul, ako ay nakakulong, still preaching this message as God's. And sabi dyan, as God's ambassador. So pray that I will keep on speaking boldly for Him as I should. Tapos, yung 21 hanggang sa last, ay talaga namang merong isang tao by the name of Tychicus na talaga namang napaka-useful. Maaring siya ang nagdala ng letter of Colossians and Ephesians sa mga readers na itong taong to ay kasama sa digmaan at sa gera. Kaya ang sabi dyan, to bring you up to date, Tychicus will give you a full report about what I am doing and how I am getting along. He is beloved brother and faithful helper in the Lord's work. I have sent him to you for this very purpose, to let you know how we are doing, and at the same time, to encourage you. Mga kapatid, this is your life and my life. We live in this mutual life of encouraging one another. Let us put on the whole armor of God. Tayo pong lahat ay manalangin. Lord, we thank you so much for the rich conclusion of the book of Ephesians. At Panginoon, tunay, Lord, na talagang higit pa kami sa isang victorious na komando, na Navy SEAL, na isang palace guard. Lord, thank you because of the Lord Jesus Christ. Salamat, Panginoon, na kami po ay higit pa sa isang mapagtagumpay. Yet, Lord, we must do our responsibility. Panginoon, maawa ka sa amin. Gawin niyo pong ang buhay namin ay kami ay dapat na maging overcomers. Not only victors, but overcomers because of the armor that you have given us in Christ. Thank you, Lord. This is our prayer. In Jesus' name, amen.